Class, magsitayo ng lahat para sa ating panalangin. Cooperate guys! Mary Joy, pangunahan mo nga ang panalangin. Bago kayo umugtas, ay pakihanay mo na inyong mga upuan at pakipulot ang mga basurang nasa sa pakihanay mo. Maaari na kayo magsiulit. Magandang umaga, class! Kumusta naman kayo sa umagang ito? Okay lang po, ma'am. Mabuti naman kung gano'n. Ako nga pala ang inyong lingkod ko ron, ang mihabla. Ako'y nagagalak na makita kayo sa umagang ito. Nawa ay manatilihin ninyo ang inyong pagiging aktibo sa loob ng ating klase para tayo ay maintindihan sa loob ng ating klase. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. Mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magsimula ay makibasa mo na ang ating algorithm. Magsalita lamang kung kayo ay pinaipulutang magsalita. Itaas ang kanyang kamay kung gusto ninyong sumagot. Respetuhin ang nagsasalita, lalo-lalo na ang guro. Maliwanag ka, class! Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Tayo ay magkaintindihan sa loob ng ating klase. Okay, para sa atin. Sino nakaalala kung ano ang paksang ating pinalakay noong nakaraang tagpo? Okay, Giselle? Ang pagsakinalakay natin mga makarang tagpo na para tungkol sa expository. Maraming salamat. Vanessa, kung ang paksang pinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa expository, ano para sa inyong idea ka ba? Habang wala, sino gusto tumulong kay Vanessa? Tungkol, ang paksang tinalakay natin noong nakaraang po ay patungkol sa Expository. Ano naman ang ibig sabihin yun? Opo, ma'am. Ikaw. Para po sa akin, ma'am, ang tekstong expository ay kung nagpapahayag sa information kung saan ay pinatawagay doon ang bawat iba ay mga bagay. Maraming salamat. So ay nagpapahayag ng mga salita kung paano gawin ang isang bagay. Wala na ba kayong katanungan, class? Wala na po, ma'am. At kung wala na, ay dadako na tayo sa ating panibagong gawain. At ang gawang ito ay kularawan. Class, makikita nito sa literature at name or wells. Kung sinong pangalan ang matapatan sa araw na ito ay siyang tatayo dahil may pakikita ko kularawan kung ano. Maliwanag ka, class. Opo, ma'am. Okay, sisimulan ko na. Okay, tingnan. Tingnan ka ba? Sino pangalan ang matapatan sa araw na ito? Oh my God! Gian! Nagkamera ka. Pumili tayo ng bago. Stop! Stop. Mary Joy! Sila to. Pwede ka ba kayo? Tingnan ang mabuti kung anong larawan ang mabubuo. Anong salita ang mabubuo sa larawang iyan? Tingnan natin kung ano yung sagot ay tumba. Tumba! At sa susunod naman ay tingnan ang mabuti. Ay, Joy! Kayo kay Joy. Anong salita ang mabubuo sa larawang iyan? Sawikain. Sawikain. Tingnan natin kung ano yung sagot ay tumba. Broken hearted na si Naomi. Stop!
Jesus, mercy! Sige, mercy, tingnan mo ng mabuti kung ano salita ang nabubuo sa larawan ito. Bokto. Tingnan natin kung iyong sagot ay tumpak. Okay, sa mga Bag. Black bag ba? Black bag. Mall. Anong salita ang nabubuo sa larawang higanti? Kasa. Tingnan natin kung ang iyong sagot ay At ngayon po, may idea na ba kayo kung ano ang pagsagot kinakain natin ngayon? Brian, mali ka ba Ako. po kayo kung ano? Sa tingin ko po ma'am, ito ay kulwaran ng karunungang bayan. Tingnan na natin kung ang iyong sagot ay tumpak ba? Tumpak, ganun. Ito ay patungkol sa kaisipan ng karunungang bayan. At sa tingin ko class ay may mga idea na kayo patungkol sa kaisipan ng karunungang bayan dahil sa noong nakaraang Title mo. Hapit. Ano nga ang ating paksang tatalakayin ngayon, class? Kaisipan ng karunungang bayan. Pero bago iyan, meron tayong mga layunin na dapat natin nakamit pagkatapos ng ating talakayan. Okay, basahin ang unang layunin, lahat ng mga lalaki. Natutukoy ang kaisipan. Lahat ng mga lalaki. Mga lalaki. Tutukoy ang kaisipan Mga piling karunungang bayan. Nakakatawa ng mga babae sa mga Napapahalagan. Ang tamang paggamit ng karunungang bayan sa araw-araw na buhay. At sa panghuling layunin ay sabay-sabay natin basahin. Bubuo ng pangungusap gamit ang mga halimbawa ng karunungang bayan. Naintindihan ba, class? Opo, ma'am. Okay? Pakibasa na kung ano ang karunungang bayan. Ito Ito ay tumutukoy sa mga tradisyon upang mapanatili ang ating kultura at pagkakakilanlan sa Maraming salamat. Ito ay tumutukoy sa mga tradisyon upang mapanatili ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang bayan. At kalisunawan ang mga uri ng karunungang bayan. Pakibasa na ng sabay-sabay. sa lawigan. Bugtong kasabihan. Okay, sa una naman ay ang salawikain. Sino may idea kung ano ang salawikain? Janelisa, maaari ka bang tumayo? May idea ka ba tungkol sa salawikain? Pakiulit nga ang iyong sagot at palakasan. Okay, kung ka na lang. Joy, may idea ka ba tungkol sa salawikain? At kung wala na, ang salawikain, ito ay mga salita. Okay? Ikaw, Ang salawikain ay ito ang mga salitang tumpang kamukugan. maraming salamat. Dahil alam ko at alam niyo may idea na kayo tungkol sa salawikain, ay narito ang halimbawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Iyan. Okay, yan. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Ang ibig sabihin ng isa ng salawikain na yan ay dapat nasa Diyos ang awa, dapat ang tao ay may gawa. Maraming
Maria, may idea ka ba kung sana sa Diyos ang awa at sa tawang kawa? Wala? Okay, Mary Joy Abitona, may idea ka ba? Para sa akin, dapat sa tao muna ang nagaling ang kilos bago sa Diyos. Maraming salamat. Okay, ang ibig sabihin ng nasa Diyos ang awa at nasa tawang kawa, ang Diyos ay nagbibigay ng tulong at awa. Ngunit ang tao ang dapat magsagawa ng aksyon upang makamit ang kanyang layunin o tagumpay. Maliwanag ko, class? Opo, ma'am. Ngayon, dako naman tayo sa wikain. Sino may idea kung ano ang ibig sabihin ng sa wikain? Bebel, maaari ka bang tumayo at sumagot? Wala kang idea. Glenda, may idea ka ba? At kung wala na, ay narito, ang sa wikain ito ay nangungunan kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga makahulugang salita. Narito ay mababaw ang luha, ito ay iyakin. Para sa iyo, Rizal, ano kaya ang mababaw ang luha? Yakin. Okay, ito ay iyakin. Kumbaga, ang kanilang damdamin ay madaling sumako at hindi malalim ang kanilang emosyon at katatagan. Ito ay, kaya ang ibig sabihin ng mababaw ang luha ay ito ay hindi madaling tumulog ang kanilang damdamin o kanilang emosyon. Okay, dito naman tayo sa bugito. Ano kaya ito, class? Dala mo, dala ka, dala ang iyong dala. Sapatos! Mami, just. Dala mo, dala ka. Dala mo, dala ka. Dala ang nang iyong dala. Nagbigay ng iyong sarili dito. At magsasagutan ko sa iyong mga kaklase. Okay na. Gasoy! Ano? Gasoy! Magaling ito ay kasoy. Sino ba gusto magbigay ng halimbawa tungkol sa bugtong? Okay, Gian? Dalawang sundalo pabalik-balik sa kampo. Ano yun? Ayo! Okay na, ito naman tayo sa kasaluhan. Ivan, may idea ka ba kung ano ang ibig sabihin ng kasabihan? Alam ko may idea ka dahil Sa tingin ko, ang kasabihan ito ay pinatawid ng mga maraming salamat. Ito ay nakawikan ng mga masasagang mga salita. Kung ano ang puno, ilalagay ng ma. Ano kaya ang palaisipan ng ito? Pwede? Ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ko alam Beldan, may idea ka ba? Iris? Juan, kanang Sige, tumayo ka. anigin ang hanan, tatay. Ikaw? Cassandra? Kuan? Kanang ano ang ugali na meron ang Magulang. tatay, yan din ang magaling? Ikaw? Kung kaya ng iba, magawa mo sa kanila.
Opo, ma'am. Okay, dahil ito paliwanag, ganito ang unang pangkat. Unang pangkat ay sinabi rito ay Sanchez, Vanessa, Rialen, Arian, Felicity, Claudette, at Ryan. Pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at ikaapat na pangkat. Okay, bago yan, ito po na ating pamantayan. Basahin ang sabay-sabay sa ating pamantayan. Unidad, 15 puntos. Kakaisa. Kabuuan. At pumunta na tayo sa isang piloko. At alam, okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto pang gawin ito. Yes? Okay, tapos na ang oras, tayo na iwawas na natin ang inyong mga ginawa. Sa unang pangkat ay nakakuha sila na sa unang pangkat ay nakuha ng apat na siya na puntos. Sa ikalawa naman, at sa ikatlo, okay, class, naintindihan ko ang aking ginawa. At ngayon, ay dilatko na tayo sa ating tanong-sagot. Paano mo mapapahalagahan ang tamang paggamit ng karunungang bayan sa pangaraw-araw na gawain? Mercy? Maaari ka bang tumayo? Para sa akin, napaparaan ko at ang paggamit sa pang-araw-araw ng buhay sa pag-umiraan. Kung hindi ako makakasakit ng kapwa ay bibigyan ko siya ng mga kasabihan ay mga karunungan bayan upang hindi siya masasaktan. Maraming salamat. Lips, may idea ka ba kung paano ito mapapahalagahan ang tamang paggamit ng karunungang bayan? Nakatawa. Mapapahalagan ko ang tamang paggamit ng karunungang bayan sa pang-araw-araw ng buhay sa pamamagitan ng bilang isang mag-aaral ay gagamitin ko ito isang inspirasyon ng mga halimbawa nito upang maunlad ang aking buhay. Maraming salamat. Nagkakaintindihan na ba tayo, class? At nagkakaintindihan na tayo ay ganito na. Meron tayong gawain. Ito ay ang pasulit. Basahin na natin sabay-sabayan ko ito. Sasagutin ang mga sunod-sunod na tanong. Pagkatapos ipadalangin niyo sa akin ang sagot sa mga kailangan ng gradong mensahe. May dalawang punto bawat bilang. Okay, tapos na ang inyong bigyan mo. Class, tapos na ang oras at ipasa nyo na ang inyong mga sagot sa messenger. Okay, para sa ating kaptang aralin. Okay, pakibasa. Gumawa na isang poster na naglalarawan ng paborito mong kasabihan o salawikain mula sa karunungang bayan. Siguraduhin ipakita ang mensahe nito gamit ang mga imahe at kulay. Yes, ma'am.